Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping. Salamat sa dumadagdag na subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay na yan. Nasibak ko si General Torre, mga pre, no? Biglaan. Siguro, ito pinakamadaling sa lahat ng na-appoint na PNP chief, ito pinakamadaling nasibak, eh. Pinaka nagtrabaho naman. Diba, mga pre? Masakit po yan. Pero, mag-react ako sa reaksyon ni Bato sa pagkakasibak kay PNP Chief Torre. Pakinggan natin si Bato. Ang sabi ni Senator Lacson, ang information niya, kaya sinibak si General Torre is because he went beyond this authority, meron siyang sinibak without clearance ng Malacanang. So, ano yung base sa kanya kay Torre doon sa actuations niya? I don't know. If he did it now without the clearance of Malacanang, then maybe meron siyang nasagasaan. Because as I have said during my time, nag-clear ako sa Malacanang na provinsan, mabilisan. Tungkol dyan sa nag-clear sa Malacanang, no? Hindi ako niniwalang nagdedesisyon si General Torre ng sarili niya lang. Hindi ako niniwala ako dyan. Totoo lang, ha? Pero yun ang sinasabi na kumbaga sa parang nagdidesisyon na siya nang wala na siyang sinasanggunian, di ba? Yun din sabi nito si Senator Lacson, di ba? Kailangan bago ka magdesisyon, makikikoordinate ka muna sa gagawin mong desisyon sa Malacanang. Pero di ako niniwala yun na ginagawa ni General Torre yun. Nagsasarili na siya, ganun. Tuloy. Nang kailangan aksyonan kaagad, nag-issue ako ng orders, din later on, I just inform Malacanang na ito yung ginawa ko. Pero parang sir, deserve ba ni Torre na masibak? Because Well, as I've said, expected na yan. Expected yan sa serbisyo. You can be relieved anytime. Habang functus officio, you are good while the need exists. Pero sabi niya, nag-meeting daw kayo. Mabigat yun, You are good when the need exists, sabi ni Bato. Para bang sinasabi ni Bato na ginamit ka lang, naggamit ka na, di ka na good. Parang gano'n. Yung mukha ni Bato. You are good when the need exists. Pwede natin. Punta siya dito. Ano yung napag-usapan niyo? Nag-meeting daw kayong dalawa? Pumunta sa opisina. Ano po yung sinabi niya? Wala, I just give him my piece of advice as former chief PNP. Yan lang sinabi ko sa kanya. pag relief sen, wala na yung benefits, tsaka retirement, wala. Pag gano'n, relief. Andyan pa rin. Andyan, relief is just routine function ng organization yan. Kahit na you are relief for cause, if you are not facing administrative or criminal cases, then andyan lahat ng yung mga benefits mo. But in this case, is very unique because he still has more than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP or yung magiging acting chief PNP is will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only 1 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the chief PNP. Ngayon na siya ang chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng 2 4-star. So pa-retirein muna siya bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. Ano sabi si Torre after the review, sir? Ano na siya? Si Torre after the review? He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Yung floating status, parang for accounting purpose. Pero ayon sa tinatawagan ni John B. Crimulian, hindi sumasagot. Ibig sabihin,
masama ang loob ni General Torre, di ba? Parang nagamit lang siya eh. Kaya nga sabi ni Bato, you are good when kung kailangan ka. Yes, dyan ka lang sa Office of the Chief NP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So, kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the Office of the Chief NP. Until retire pala yun. Ha? Hanggang mag-retire. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya, naawa siya kay General Nartates or whoever is the next or the incoming Chief NP, maawa siya na hindi makuha yung 4-star, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, na sa kanya ang 4-star rank, hindi talaga pwede magkakaroon ng 2 4-star sa PNP. Sa ngayon, without reaching the age. Ha? Pwede ka rin there without reaching your age? Yes. Meron namang yung optional retirement. We call that optional retirement before mandatory age of retirement. Optional. You can resign anytime. Sir, what happens to the morale of PNP given this situation po? Hindi ko po makaka-apekto sa moral niya. I don't know. What's the prevailing sentiment ng mga miyembro ng Philippine National Police. So, sir, sa ngayon hindi pa sinasabi, hindi pa klaro, sir, kung ano talagang dahilan eh. So, pero sa inyo po ba, dapat sabihin para klaro sa lahat, hindi maka-apekto sa moral ng mga police? As I have said, sanay na ang PNP na tumanggap sa mga orders gaming pa Malacanang. Hindi yan sila didemand ng explanation. The PNP just follow orders, obey first before you complain. So hindi magko-complain, talagang susunod yan dahil professional naman yan eh. Orders, legitimate orders naman yung Pag may legitimate order sa Malacanang, susunod yan, di ba? Bato? Tuloy mo. gagaling sa Malacanang na palitan ang si PNP. So, the PNP as an organization, sanay na yan mag-adapt at talaga susunod at susunod yan. So kahit na hindi sabihin ng Presidente ang dahilan sa pagsibak, Ano? kahit hindi sabihin ng Presidente o ng Malacanang yung reason ng pagsibak kay General Torres, Well, prerogative na yan ng Pangulo kung magbigay siya ng rason. Otherwise, pwede naman yung Yung pagkakasibak kay Torre, talagang ang nag-utos at talaga sumibak sa kanya mismo. Ito si Bongbong, di ba? Si PBBM. Yung sinasabi ni John B. Cremulya. Oo. Tuloy. sabihin na that is regular rotation of officers. Pwede naman sabihin gano'n. Gusto niyang palitan. Sir, considering yung... Sir, hindi ba parang nakaka-confuse naman? Binanggit pa siya ng Pangulo nung SONA, parang he still had the favor of the President nung SONA lang, and then ngayon bigla siyang nilagay. Will that not create confusion among PNP? As I've said, I cannot speculate. Sir, I cannot speculate. How do you feel about what happened to Torre, considering yung role niya sa pag-arrest ni Pangulong Duterte at saka dun sa role niya dun sa raid sa KOJC compound? Well, I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, Talagang malaki pala. Bakit ka magagalit kay General Torre? Order nga sa kanya yun. Sabi mo, pag may order sa Malacanang, susunod at susunod sila. Order nga yun eh. Arestuhin eh. Yung mga, kakampon mo, o diba? Ikaw naman, tapos ngayon galit ka sa kanya. Wala kang dapat ikagalit sa kanya. Tanga-tanga naman ito. Kasi nga, orderan nga lang siya eh. Gaya mo. Order sa'yo ng Malacanang eh, ng boss mo eh. Tukhangin yung mga adik. Di pagpapatayin ninyo yung mga adik, in-order yung mga polis na pagpapatayin. Di ba ganun? Pero ang galit, hindi lang,
kay Duterte, kaya ando siya ngayon eh. Oh, siya murder ng kill eh, di ba? Galit kay Torre. Tuloy mo. Binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because Galit daw siya na naaawa kay Torre. Naawa. Ikaw naman. May mga plano yata daw. Nabibigyan daw ng posisyon si Torre. Malamang daw na gano'n. Nabibigyan ni Ferdinand. Ito si PBBM, si General Torre na lilipat ng pwesto whatsoever or DPWH, mga investigador o tawag ito, papalit sa NBI director na nag-resign na hindi mo na alam kung bakit biglang nag-resign yung si Santiago, nagsampa siya ng kaso. Ang NBI nagsampa ng kaso kay Sara Duterte, grave misconduct, di ba? Tapos ngayon magre-resign ka, hindi pa tapos yata yung kaso. Tuloy ba to? I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Kaya nung ginawa mo, sinunod mo lahat yung order ng amo mo. Kaya ngayon, hinihintay mo na lang yung warrant of arrest mo sa ICC, di ba? Dahil illegal, sinunod mo. O, di ba? O, tuloy mo ba to? Constitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun na yung feeling ko. Hindi ka naman But then, it doesn't erase na talagang masamang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Bakit hindi niya gagawin? Order nga yun. Tanga-tanga naman ito. Ba't ka magagalit? Yung pastor mo nang re-rape. Crimes against humanity naman yung amo mo. Tsaka ikaw nga, kasama ka pa. Ano ba to? Senador na to. Gagalit ka para kang hindi pulis. No? Hindi, nang rape. Tapos ito naman, ewan ko sa'yo ba to? Matuloy mo. Ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niya, sir. Until now, sir, masama. Yes! Hanggat hindi pa ibalik si Pangulong Duterte, masama pa rin ang loob ko. Kahit na may balik, dahil ginawa yun eh. Kahit admit kayo nung... Maraming ang pinatay crimes against humanity. Tanga-tanga mo naman. Paano? Di punta ka ron sa dahig. Sabihin mo doon sa dahig na balikin nyo yan, na ito, walang kasalanan yan, ganun. May kasalanan nga yung mga, si Kibuloy may kasalanan sa batas, para kang hindi alagad ng batas. Ay nako, bato. Ay blood ako sa'yo, hype ka. Tuloy mo. Kahit humingi siya ng payo sa inyo nung nakaraan. Well, I had to be professional. I am the chairman of the Senate Committee on Public Order and Dangerous Drugs. I have the oversight function over the law enforcement community. And the PNP is greatly a part of it. So I have to be civil and to be professional kung kaharap ko sila. Kahit nagalit ako, masama ang loob ko, I have to deal with him professionally. Actually po, may pagkakatanggal kay Chief Torre. Well, I think all of us were caught surprised about it. But at the end of the day, we respect the appointing authority. No? So, it is what it is. Bayan mo na yan, si Villanueva. Si, Joel is Lord, no? Mga friend. Ilang kay Bato? Galit ka pala bakit ka magagalit? Inorderan nga yun. Sumunod lang sa order si Torre, kagaya mo rin, tanga. Sumunod ka rin sa order ng amo mo na kill kayo. Tukhangin nyo, di ba? Ang problema lang doon, mga friend, no? Para lang parang katulong, ginamit ka lang tapos sinibak ka. Pero mo,
siya pa nag-promote diyan, si Bongbong pa mismo nag-promote diyan kay General Torre, 'di ba? Ginawa niyang PNP chief. Ginawa niyang 4-star general. O, 'di ba? Kaya nga sabi nito si Baste, ganito, samantala yun din yung tatay niya, si Bato, ano ba naman si Bato? 1-star general yata yan, o 2-star din nga, whatsoever. Sa kakahimod sa tumbong ni Duterte, naging 4-star general si Bato. Oo, pero yun nga, sabit siya sa kaso sa International Criminal Court, no? Etong si Artates, bata pala ni Amy ito eh. Oh, diba? Yan o. Baba. Do you approve or do you agree na dapat tanggalin ito? Palagay ko call ni DILG yon. Klaro naman na si John Vic, hindi na happy siguro doon, siya ang nasundan ng Pangulo. And how would you describe that target? Si John Vic daw, hindi na happy at kaya si John Vic as sinunod ng Pangulo. Ang gulo ninyo, no? Ibig sabihin, hindi na happy si John Vic sa kanya. Call daw ni John Vic yun. Kaya parang pinagpalit ni General Torre ni Bongbong kay John Vic puta yan, klase. Parang walang isip yung presidente tuloy mo, Bobby. Naging PD ko siya, mahusay naman, oo, at tapat sa trabaho. Ang flood control lang, yun lang pong pang-bribe lang. Naging PD niya raw si Artates, yung ipinalit kay Torre, no? At tapat daw sa trabaho. Alam nga naman si General Torre, hindi tapat sa trabaho. Ba mga boss? Sakit yan. Oh. Walang kasalanan eh. Oh. Eto sabi ni Lacson, lumagpas daw sa otoridad si General Torre. Asher, ano ang naging komento ni Senador Lacson kaugnay ng pagkakatanggal ni General Torre bilang Chief PNP? Ella Cumilo, si Police General Nicolas Torre III, nagpas ng kanyang otoridad bilang hepe ng Philippine National Police. Ito ang inihayag ni dating Chief PNP at ngayon Senador Panfilo Ping Lacson kasunod ng pagkakatanggal ni Torre sa pwesto. Ayon kay Senador Lacson, mag-isang pinalitan ni General Torre ang kanyang second-in-command sa PNP, partikular na si Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. Paliwanag ng dating Chief PNP, may normal na proseso ang pagtatalaga at paglilipat sa pwesto ng mga miyembro ng PNP Command Group. Dumadaan niya ito sa Pangulo ng Bansa o sa ex-officio Chairman ng National Police Commission o NAPOLCOM at ng Secretary of the Interior and Local Government. Dagdag pa ni Lacson, noon ay binigyan siya ng blanket authority o pangkalahatang otoridad ni dating President Joseph Estrada. At ito ay upang patakbuhin at pangasiwaan ang PNP noong siya ay hepe pa ng pambansang pulisya. Sa kabila nito, hindi siya nagpatupad ng absolute authority o ganap na otoridad sa pagtatalaga ng mga miyembro ng command group. Gayunman, binigyan din ni Senador Ping na ang pag-aalis sa pwesto kay General Torre ay sole prerogative ng Pangulo ng Bansa. Kasabay nito, ang mahalagaan niyang punto ay ang may ayos ang pagpapalit ng command at kita mo? Sole authority ng Pangulo, yung pagkakasibak kay parang kung ayaw ni Marcos, hindi tatanggalin si General Torre. Di ba? Yun ang mga sasabi rin, hindi sasabi ni John Vic pero kay Haba na Baba, ang sabi niya, maaring kay John Vic nang galing yan kasi ganito, sinunod naman ng Pangulo. Yun naman, diba mga friend? Talaga kung ako kay General. Pero paulit-ulit ako hindi ho ako naniniwala dahil yung General Torre matalinong tao. Scholar yata yan, valedictorian yan. Oo. Ayon sa report ni Attorney Claire hindi basta-basta yan hindi basta-basta yan naging opisyal na
Honor ho yan, honor. Oo. Parang cum laude pa yata yan eh. O, kaya hindi ako naniniwala, nagagalaw ng ganyan si Torre na walang basbas ng nakatataas sa kanya. Anyway, hintayin ho natin ang hindi pa ho nagsasalita si General Torre hanggang ngayon eh, tungkol diyan. Hindi nga raw dumalo, sabi Atty. Enzo, sa doon sa seremonya na pagbaba niya. Ba't nga ba dadalo? Isinibak ka ng walang kasalanan, ha? Walang kasalanan. Oh. Eto, pakinggan natin sandali ito si John Vic, ha? Ipinorward ko na ito eh. 20 minutes ito, mahagit eh. Pakinggan natin, ha? Bakit siya kaya? That is between the national security apparatus and him, and that is an executive privilege we cannot divulge. Okay, thank you so much. Mr. Mon Galvez of TV5. Hi, Sec. Good morning. Sir, this is actually a repetitive question na lang, pero just to clarify, you were mentioning a while ago that this is a country of laws and not of men. Ano po talaga yung pinakanilabag ni General Torre? Bakit po siya nasibak? He did not violate any laws. He has not been charged with any violations. He has not been charged criminally nor advisively. It is simply a choice of the President to take any direction for the PNP. Maliwanag, sabi niya. Wala siyang nilabag. Ano ba talaga nilabag? Sabi nito sa kanya, ni General Torre, country of men and country of laws. Sabi mo, ano ba talaga kasalanan ng General Torre? Wala siyang kasalanan. Yun ang kagustuhan. Parang napagtripan lang ni PBBM, ganun. Kaya siya sinibak ng ganun-ganun lang, matapos siyang nagamit. Ewan, magkulab na ho tayo. Sakit na ulo ko. Pag sinibak ka kasi ng Pangulo, parang wala na sa yung tiwala. Ganun lang yun, di ba? Yun eh. Napakaganda nung hawak mo, PMP chip ka. Siya pa nag-appoint, ha? Siya pa nag-appoint, oo. Parang si Rimulya din. Sinan? Yung DOJ secretary, ha? Sabit na sabit yung anak niya. Ha? PDEA, entrapment operation. Sabit sa droga. Yung high grade na marijuana, o diba? Dampot. 3 buwan lang laya eh. Maraming nagsasabi na huwag siya makikialam sa kaso ng kanyang anak dahil nga siya ang pinaka-head ng Department of Justice. O diba? 3 buwan lang laya eh. PDEA ang nagsampa ng kaso, ha? PDEA. Tapos, diba? Ito yung yung sa Department of Public Works and Highways. Yan ang mga dapat na masibak eh. Dahil sabit-sabit, puro sabit. Samantala si General Torre, wala namang kasalanan. Sumunod lang sa kanyang mga utos. Yan, Montek pa, diba? Galit na galit sa kanya mga Duterte. Lahat, galit sa kanya. Inano niya lahat eh. Inabsorb lahat ni General Torre, di ba? Ang galit na sindikato, di ba? Pinagtatawanan siya ngayon. Kung ano-anong insulto inaabot ni General Torre, di ba? Ganun ang inabot ni General Torre. Nakahihiyan sa pagkakasibak sa kanya, sa napakabilis. Wala pa yata 3 buwan, sinibak na. Matapos mong ginamit. Tignan natin kung tataas ang rating mo ngayon, PBBM. Sa ginawa mo na yan. Pero anyway, kung mabibigyan mo ng justification kung ba't mo siya sinibak at may lalagay mo siya sa isang mas magandang pwesto para sa kanya. Pero kung gagawin lang siya, kaya sabi ni Bato, floating ka na lang. Pag hindi ka na. Ewan ko. Kalatibaya, shout out. Librado Ludovico, shout out. Blessed Monday morning, Karoks and to Warriors in Mountain, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Mga tinamaan kayo ng lintik na magnanakaw sa gobyerno, politiko at government official, tamaan nawa kayo ng kidlat. Pinalalamo ninyo sa inyong pamilya, nakaw pe, leching hindropot, may ulo ni Librado. Magandang gabi sa inyo, Karoks. Mapatawa din kita dun sa isang vlog mo, pasensya ka na, inubukat tuloy.
Sadya namang pinupuntahan pa siya ng papatay sa kanya. Nakabungis-ngis pa rin. Ay, nako, PBBM. Mag-ingat-ingat ka nga po. Yung mga babanta sa'yo, may lahing mga mamamatay tao. Baka akala mo, nagbibiro ang mga yan. Nag-aantay lang yan ng tamang pagkakataon. Huwag kang magtiwala. Mabuhay ka lagi, Karox. Ikaw rin, Eddie Luna. Erlinda Aquino, shout out ha. Kaya nga, kuya, ayaw ko na silang panoorin. Ayaw ko panoorin talaga yung mga mukha ng mga senador na yan. Nakasuka. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyo may bahay. Happy Monday po sa inyo. Same to you, friend Raul. Raul ulit, ipakulong mo, BBM, parang Napoles. Chapter 2 yan. O, diba? Diyan, ang daming pwede si Baking dyan, eh. O. Puta, kalahin mo na pagtripan mo si General Torre. Ano ba naman, His Excellency? Wala namang kasalanan sa'yo. Oh. Sinunod naman lahat ng pinay mo. Aresto yung si Kibuloy. Inaresto, maski nasa ilalim ng lupa. O, puta. Maski nabuhusan na ng mga kung ano-anong mga likidong mababaho. Mga kapulisan. O, napukpok pa yung pulis niya isa nung inaaresto to si Digong. O, tapos ngayon sisibakin mo. Dapat ilagay mo sa isang magandang lalagyan yan. Isang magandang pwesto. Para hindi naman, baka bumulusok ang ano mo sa galit ng tao sa'yo. Napaka niya, popular niya si General Torre dahil sa di sana pinalit yung bagong PNP chief ngayon. Sana doon mo, yun na lang sana pinaaresto mo kay Torre, kay Bulog, hindi na si General Torre. O, di ba? O, ito ngayon. Tignan natin kung anong magagawa niya, kung kaya arestoin niya si Bato. Pag nandyan na yung warrant of arrest niyan, di ba? Eddie Luna ulit, Alam mo, Karox, pinaiikot lang ng mga Pinoy sa Pinas ang mga senador na walang silbi. Pero hindi kasama dito yung matitino, gaya ni Senador Risa. Siya lang ang nakita kong tunay na matino dyan sa hindi plastic. Mabuhay ka lagi, Karox. Ikaw din, Eddie Luna. Eddie Luna ulit, ha? Karox, wala nang pag-asa mga senador na yan. Dapat i-abolish na yan. Puro mga sinungaling at takipan pagtangkot sila sa issue. Kaya lang kung i-abolish, sayang naman na senador si Senador Risa Ontiveros. Lalo na sa ngayon, pati siya nadadamay sa mga kabulukan ng mga ibang mga kasama niya. Mabuhay ka lagi, Karox, at maraming salamat sa iyo sa pagbasa ng aking mga comments. God bless you always. God bless, Eddie Luna. Michael Edwin, shout out, Mike, my friend. Ni Brother Ludovico ulit. Hoy, ikaw bigoting kain. Kahit anong gawin mo sa panlabas na anyo mo, amoy Dutertaning ka pa rin. Ulul, ulit. Maling pintuan ang napasukan mo. Gago. Kasama dyan si Bonggago, Estego. Kakapal ng mga mukha nyo, talaga only in the Philippines. Glenda Deo, shout out ha. Terminal cancer na ang ating bayan. Sobrang buhaya kung mangungurakot ang mga government official natin. Nakakadismaya ng husto. Totoo yan, Glenn. Stage 5 cancer. Ang ina. Eddie Luna ulit, Alam mo, Karox, kung sino ang may pinakamabahong munganga dyan sa Senado, si Lito Lapid. Kasi bihirang bumuka ang bibig, hindi mapasok ng sariwang hangin. Minsan bumuka, 6 seconds pa. Puta dito. Eddie Luna ulit. Ito naman si Marco Beta. Parang namimili na sisindakin. Sabi niya, dun sa isang contractor, huwag kang tatawa-tawa dyan. May hawak akong martilyo. Buti hindi siya sinagot ng subukan mo. Pag hindi, dinukot ko yung mata mo. Bulag ka ngayon. Marco Beta, mabuhay ka ka. Bulag ka ngayon, Marco Beta. Mabuhay ka, Karox, sabi niya. Eddie Luna ulit, Karox, si Lito Lapid, dapat pag nagsalita, huwag malapit sa aircon. Isipin mo, bihirang bumuka ang bibig, halos inaabot ng maghapon na nakalak ang bunganga niya. Mga walang silbi, sayang lang ipinasweldo sa inyo. Lumayas kayo dyan. Bumubuka naman pag kumakain. Ikaw naman.
Federico Mandak, shout out. Natabunan ng korupsyon ng DPWH ang flood control anomalies ang impeachment. Anong mapapala ng investigasyon na yan sa Senado, lalo na yung mga Blue Ribbon Committee? Kaya bang imbestigahan nila ang flood control ng Davao ni Pulong? Bongo, bilib ako kay Marco Beta kung gagawin nila yan. Totoo yan, Federico. Rick Ignacio, shout out. Mr. Rox, hindi ko na alam kung anong sasabihin ko sa mga hayop ng mga senador. Maliban lang kay Contivero Soto Lacson. David Alin Mendoza, shout out. Good evening po, Karox. Wala pong pag-asa ang Pilipinas na mabibigyan ng mabuti at marangal na politiko sa mumuno ng gobyerno natin. Dapat po kasi ay tanggalin na ang pork barrel ng mga kongresista at mga senador at mga presidente na lang ang mamamahala sa kanilang mga proyekto. Dapat. Tignan po natin kung may tatakbo pa ng mga kongresista at senador kung walang kurakot. Ay wala na. Kaya nga paulit-ulit ako. Doon ako bumilib kay Marcos o Senior. Ted ulit, ibalik mo ang iyong bigote, Kimo, mukha kang talong. Nagmukhang mongoloid. Naman Valencia. Bossing, dapat dyan sa pamilya ng Magna ay merong ng whole departure order para hindi na makawala. At ibalik ang pera sa kaban ng bayan. At ikanta na ang mga kasabwat ng Magna, mga sinatong at congressman. Totoo. Ramon ulit, bossing, hindi ako sang-ayon na hindi pangalanan ang mga kumulimbat sa kaban ng bayan. Dapat nga, sa mga kupal na yan, ay palakarin ng nakaapak sa mga lugar na nasalanta ng tubig baha. Yung bahay ko sa Caloocan na perwisyo ng mga hinayupak na yan. Oo, dapat hindi susugatan yung paa. Tsaka may palalakarin para ma-leptopyrosis sa mga... Jose Rito mabait, shout out. Ramon Valencia ulit. Bossing, si Robin Himod parang kalalabas lang sa kulto ni Joel Islord. Kunyari malinis siya, para bang walang malay ang kupal. Ito. Ted ulit, sabi daw ni Sarang Sira, yung bumoto daw kay Digong na 16 na milyon ay pupunta sa Dahig at susugurin daw ang ICC sa jailbreak si Digong. Sa bagay, marami silang pera. Sige, Sara, pasugurin mo na ang mga DDS sa ICC para mabura na ang mga kauri ninyo sa mundo pag nirapid daw kayo sa Dahig. Totoo yan, Ted, Sabi ba ni Baliw yun? Oo. Wala na nga sumasalubong sa kanila doon magkakapatid. Alos 20 na lang yata. Tangina mo ito. Mundo Cheng, shout out. Dapat lang na ibalik lahat ang mga ninakaw nila sa kaban ng bayan. Kung nawala na raw, kumpiskahin ang lahat ng kanilang mga ari-arian bilang kabayaran. Dapat. Kung kaya ni Bongbong. Mundo ulit, Sana naman hindi iningas kugon lang ang mga pag-uusik ng mga magnanakaw sa kaban ng bayan. At hindi natatabunan tulad ng mga kaso ni Nabantag, Atong Ang, at iba pa. Tuloy-tuloy ang sana ang investigasyon sa mga magnanakaw sa bayan na hindi telenovela na naman. Totoo yan. Wala. Serapin Divina, shout out. Alisin na lang ang Senado at Congress. Dapat. Sayang na pinapas. Mundo Cheng, sana unahin ng mga mambabatas na ibalik ang kaparusang bitay para araw-araw may binibitay. Please lang sa ikititino ng bansa. Totoo. Friend Shermin Sapeda, shout out ha. Christian Sen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga bossing. Annalisa Apolinar, shout out sa inyo ha mga friend. Sabi ni Tia Delib sa Rox, masasabi ko po sa mga kasulas-sulasok na mga ganap po sa ngayon, sasaludo po ako sa tunay na magiging bayani at mapapanagot at maihaharap po sa buong mundo ang mga pinutukan po na lintik ng mga pusakal na salarin. Galit na po ang mga taong bayan sa Rox. Dapat pong may makita na tunay na aksyon at di po puro kuda at turo lang po ng mukanga at daliri. Nakakasawa na po sa Rox. Ang totoo lang po, tas ang nasa Blue Ribbon na mag-iimbestiga ay isang mabaho pa sa kubeta. Mano kami tantanan ninyo na niyang mga palabas niyong bulok.
Kayo ang mga peste at mga anay ng lipunan. Galit ka na naman, Tia Delica. Puro kayo mga marumi pa sa mabuhahong burak, mga leche, wala nang marami pang kuda. Panagutin at ikulong po dapat lahat ng nasangkot ng mga yawa, Sir Rox. Tama na po yung puro dramang palabas. Kung tunay at totoo po si Kuting sa pangako at pagsasabing mahiya naman kayo ba, Sir Rox, parang yung kanya po yatang bonding sa Congress at kadugo po niya as guilty as sa lahat po ng mga nasasangkot. Ano po ba, Sir? Meow meow. Bago mo po linisin ang kabilang banger, pakidakot mo po muna yung malaking etchas na nakahambalang po sarili pong bakod niyo po. Totoo ba, kung totoo po ang mga haka-haka at nangangamoy na lansa sa sarili mong bakod, parang mas maganda po yata, Sir Meow Meow, siya muna ang masampulan. Gisahin, litisin, at pag napatunayang guilty ba, Sir Kuting, ano pa po ang iniantay po natin? Ano po? Huwag po tayong papogi points ng nangyayari sa arkada. Kulong at bitay na lang po para sa mga sugapang buhaya. Maturuan po ng leksyon. Ang dami-dami pong naggalang kriminal, makalat-kalat lang po sa kalye, pero wala po kaming makitang malupit na aksyon. Sir Blackjack ng Cavite, ano na po ba? Mukhang si Mr. Loverboy ng mga sabungero tuluyan ng nabaon sa limot at nagsara na po ang puting tabing ang hustisya para sa mga kawawang sabungero. Ano po? Samantala po siya patuloy na ligaya sa pakikipagsabong sa kanyang mga alagang sexy chika babes. Sadyang napakalupit po talaga ng buhay, Kuya Eddie. Bansang Pilipinas, kailan ka pa po kaya makakalaya sa hagupit ng mga halimaw? Naku. Dasal ang kailangan dyan, milagro, friend. Mantakin mo, friend Shervin ka, Sinibak si Torre, samantalang si Sara Duterte na binabalahura ka na, ayaw mo sibakin kung hindi pa nag-resign si Sara. Ayaw mo patanggapin yung resignation niya. Ayon kay Sara yan. Tinatanong mo pa kung anong posisyon ang gusto ni Sara. Dahil nagre-resign na si Sara, inaamo mo si Sara. His Excellency. Tapos si General Torre, sinibak mo. Pag sinibak ka sa pwesto, parang sinasabi nga, nawala na yung trust and confidence sa'yo ng Pangulo. Sinibak ka sa kabinete, di ba? Takin mo, tinatawagan daw ni John D. Cremula si General Torre. Hindi sumasagot. Tangin mo. Si Atty. Enzo nagme-message, hindi rin sumasagot si General Torre. Masakit sa loob niya yung nangyari. Matapos mong ginamit, pagkatapos sisibakin mo nang walang dahilan, walang dahilan. Sabi ni John Vic, wala raw, walang dahilan. Diba? Simon George, shout out. Kaya ako, Karox, hindi ako nanonood sa kanila. Kasi alam ko, mambobola lang sila. Nilalabanan ko ang korupsyon. Galit ako sa korupsyon. Ganun lang siya sabi nila, di ba? Elizabeth Iscare. Good morning, Sir Rox. Ang senador ngayon, parang lima lang para sa bayan dyan. At yung iba, para sa pamilya Duterte. Grabe ang kakapal ng mga muka ng mga ito. Mandarambong sila ng bayan. Kasabot na mga kontratista na yan na may ghost project. Yan ang Pinoy na sobra ang talino sa pagkaganid sa kaban ng bayan. Oo. Elizabeth Iscare ulit. Nakakasawa talaga ang mga hearing na yan sa Senado. Yung mismong dapat iimbestigahan, siya pa ang nag-iimbestiga. Siyempre, sarili nila ang magpoprotekta sa kanila. At yung nasa mababa lang, ang kanilang tutugisin dyan. The worst ever senators in the Philippine history today. Totoo yan, Elizabeth. Sang-ayon ako sa iyo dyan, 101%. Romeo Calusa, shout out. Itong Senado naman natin,
Parang pinagluloko ang taong bayan. Look naman, nandyan na sa tapat, iimbestigahan si Quezon, money is Lord Boy Sapatos. Dapat ang nakasalang dyan, patay mali siya lang. Butasin ko sa ulo nyo yun, di ba? Ay, nako. Diba? Imbestigahan si Pulong, imbestigahan ninyo. Ang ina kayo. Romeo Calusaw. Isa pa ito si Bato. Sarap paluin sa ulo. Ipatawag mo si Pulong tungkol sa issue ng 51 billion na baha pa rin ang Davao naman. Duterte pa rin kayo? Puro nakaw mga yaman yan. Bulag at bingi pa rin kayo. Ito. Romeo ulit oh. Tama yan, Karox. Dapat lang natirahin itong money is Lord. Parang malusaw sa kahiyan. Walang kahihiyan yung mga yan. Romeo, kala mo ha? Romeo ulit oh. Nyulok si Idol Robin. Nagtatago sa sariling anino. Paluin kita sa ulo. Mukha ka namang adik. Konyo ka. Naiinit ulo ni Romeo. Mary Lebron, shout out. Romeo ulit oh. Dapat nga naging BP na lang si Pacquiao. May tira din Dapat nga naging BP na lang si Pacquiao. May tira din itong taong ito. Magtatayo daw ng mega prison para sa kurap. Ito dapat ang binoto nyo. Malay natin, di ba? Saka na kita paluin sa ulo once na nagkamali ka o wala kang issue sa baha sa lugar mo, umaayos ka. Mukhang wala di ba? Jane Labay na, shout out ha. Hello Sir Rox, corruption is a part of the society. Kahit sang bansa may corrupt. Ang diferensya lang tulad ng Japan, pag nabiso sila ng nagre-resign o naghaharikiri sa kahihiyan. Sa USA, nakukulong pero kahit paano, may makikita kang magandang resulta na ginawa kahit paano ng politiko. Sa Pilipinas, kakaiba. Huli na sa akto, nagdi-deny pa. Huli na sa akto sila pa ang galit at nagpapaawa. Huli na nga sa akto, tinatawanan lang ng madlang people. Huli na nga sa akto, binoboto pa ng mga tao. Huli na nga sa akto, iba ang nakukulong, pambihira ang Pilipinas. Tapos ang mga mahihirap pa, ang may habang magreklamo sa hirap ng buhay. Hay, ito. Ireklamo sila, yun ang binoboto, mga tangang puta mo. Jane Labay na ulit. Si Bongo, di ba ilang beses nating sinasabi na fake yan? Yung malasakit kuno niya, di galing sa bulsa yan. Pera natin yun. In other words, kinigisa tayo sa sarili natin mantika. Pero ang tigas ng mga ulo ng botante, sige pa rin ang boto pa rin sa kay Bongo. Eto na lang si Kimo, nag-number 1 pa, kakilakilabot na binotoy siya ng tao. Amoy na amoy natin ang lansa ng Kimo. Talagang hindi aasenso Pilipino dahil ilan lang ang matinong botante. Eto sa 2028, si Sara ang binebendera nila. Mga DDS, hindi lang bulag, pipe, bingi, kundi mga walang konsensya. Paulit-ulit ako, Jane Labay na my friend. Ito ang impyerno. Sa kasulukuyang namamagaspag ang mga demonyo. Jane Labay na ulit. Isa pa nga pala sa dapat sisihin sa kalagayan ng Pinas ay INC. Walang mga konsensya, binibenta ang boto sa ngalan ng donasyon ng politiko sa INC. O anong Xerox, labang ka pa. Alam mo no, Jane ka ha, itong yan, sa totoo lang ha, malamang, baka, yung mga kulto na yan, INC na yan, Jesus is Lord na yan, El Shaddai na yan. At hindi lang naman dito, marami pang mga putang ng mga sa Amerika, mga Kenneth Copeland, mga Benny Hinn, putang ng mga yan. Hindi yan naniniwala sa Panginoon. Kaya pinaglalaroan nila yung Panginoon dahil alam nila pag ginamit nila yung Jesus is Lord, Kingdom Jesus Christ. Pag may Jesus, anak ng iglesia ni Christ. Pag merong ganun, putang ina, maraming tanga silang napapaniwala No? Sa taulo ko. Okay.
Ha? Hindi ho yan naniniwala sa Panginoon. Totoo yan. Sa totoo lang, hindi. Basta ang isang kulto nagdidikta sa kanilang mga butante kung sinong demonyo ang iboboto, putang ina, napakatatanga nyo naman. Ba't nananatili pa kayo dyan? Para kayong mga wala utak, sunod kayo na sunod, maski na demonyo yung pinaboboto sa inyo. Shout out, anak Jeff Ramos. Dating ka-membro hinuhuyan ng kulto. Natauhan siya na, ba't ganito yung kultong nasa mango? Umalis na po siya. Ay nako, mga tao. Paulit-ulit, puta guys. Maski saan, pwede kayong magdasal. Meron po siyang iniwang 10 kautusan na dapat ninyong sundin. At isa doon, huwag kang magnanakaw. Thou shall not steal. Putik yan. Ay. Silva, no Silva, shout out. Si Bantag at Atong, ano ang nangyari? Si Torre, na ang direktor, dapat nahuli yan, si Bantag. Mary Lebron, pinapaikot tayo ng mga sadista at maabuso at mapagsamantala mga politiko. Totoo. Si Bongo, ice cream lang pala ang kaya niyang itulong sa mga mahihirap. Naka-video pa. Diba, Bongo? Utang ina mo. Jane Labay na. Xerox, hindi mababawasan ang korupsyon sa Pinas, bagkos palala ng palala. Wala nang takot kahit man lang sa batas. Kasi pati ang batas, corrupt din. Yun nga. Although, hindi naman lahat, pero kukunti lang sila. Mismo Senado ngayon, hindi sila mga senador ng bayan, kundi kawatan ng bayan. At ang yayabang pa, sila pa itong malakas ang boses. Sila pa ang nananakot. Totoo yan, Jay. Nanonood ka pa ba ng sa Senado? Wilfredo Contreras, shout out. Panahon pa ni Cory Aquino, yung katiwalian na yan. Ano to? Iba't ibang uri ng ahensya, magugulat lang tayo sapagkat si PBBM mismo ang nag-expose na hindi ginawa ng mga nakaraang administrasyon kahit alam nila ang kalakaran. Dapat wag nang magulat, dati na yan. Totoo yan, Wilfredo. Kain ako sa iyan. Hindi labahin na ulit. Xerox, pil na pil mo ang mga kawalang hiya ng mga DDS senators. Di maipinta mukha mo sa inis. Malas at sakit sa buong bansa si Bongo. Totoo. Romeo ulit, oh. Karox, anong balita ito? Sinibak daw si General Torre sa anong kaso? Mukhang lumalabo na naman ang mga sabungero at nalalagay pa sa alanganin at peligro yung mga witness. Parang gusto kong mag-amok. Ang ina. Ay! Ilan yan? Ted ulit, oh. Nababalita ngayon, Karox, na si PNP Chief Torre ay sinibak sa pwesto. Meron daw kasing nainggit dito. Inireklamo daw ito sa utong namumuno, kaya nasibak sa pwesto ng walang dahilan. Isa na naman taong matapat sa tungkulin ang nasisante tulad ni Professor Cielo Magno. Totoo yan, Ted. Kaya nga dito yata sa administrasyon ito si Bongbong, pag matino ka, sinisibak. Puta. Ano yan? Wala. Iilan lang matino sa kabinete mo, nasisibak pa. Walang rason, ha. Sinabi ni John B. Remulla, walang rason. Talang si may rason, hindi sinibak. Si Jesus Remulla, may rason. Huli yung anak niya, entrapment na pideya. Di malalagwala, parang pinulot lang na bata. Ano? Kung hindi totoo yun, dapat yung anak ni Jesus Remulla, kung frame up yun, di ba kilala? Dapat ganun ang aksyon nun.
O, di ba? Wala eh. Parang maamon tupa, sumama. Tapos, dismiss ang kaso. Daming bali. Kung may kahihiyang ka, mag-resign ka na, mga ganun kumakalat. Ang sabi ni Jesus Remulla. Bahala si Pangulong Marcos. Gusto niya ako si Bakin. Sabi ni Marcos, hindi ka. Hindi ka si Bakin. Tiwala ako sa'yo. Ay, nako. Ang gusto talaga ng gobyernong ito ay yung mga magnanakaw at sinungaling at mandarambong. 5 tao na lang ang mabuti at mabuti-buti na sa gobyerno. Yun ay mga miyembro ng minority group sa Senado. Mapapamura ka talaga sa mga nangyayari ngayon. Puro korap at masamang tao ang nagpapatakbo ng gobyerno. Totoo yan, Ted. Jane Labay na ulit. Sir Rox, anyari kay General Torre, bakit natanggal ba talaga sa pagiging pulis o sa pagiging PNP chief? Pakiliwanag mo nga, please. Thank you. Ayan, niliwanag ko na. Sinong gumalaw para maalis sa pwesto si General Torre? Ay, ayon kay Baba, si John Vic Remulla. Diba? Marilo Pabianak, shout out ha. Breaking news po tayo. Nakakalungkot na inalis bilang chief PNP si General Torre. Ano pa man ang reason, pero sayang na sayang at pagiging tapat niya sa tungkulin sa bayan, sa mga Pilipino. God bless po, General Torre. God bless, Marilo Castro. Ha? Pastor Jun Lagon, shout out my friend. Ha? Eman Escalona, Amy Bingson, Dolor Garcia, shout out. Mission accomplished mga boss. Ha? Oh. Ay nako. Pilipinas. Saan ka papunta? No? Tala si Sara Duterte. Yan si Jesus Remulla na talagang sinisigaw na ng mga kung sino-sino na mag-resign na kayo. Di ba? Diba? Wala nang wala. Sabi ni Marcos tiwala ako sa iyo. Nilagnat yata ako. Wala naman. Umuulan lang. Hanggang bukas pumuli. Oo. Lao. Maraming dapat sibakin, PBBM. Yung walang kasalanan, sinibak mo. Kailangan gawan mo ng ano yan, medyo maganda-gandang rason. Mailipat mo sa maayos-ayos na posisyon si General Torre. Hindi yung gagaya ng mga magiging nasa floating status siya o whatsoever. Galit yung tao ha. PBBM, galit. Parang ginamit mo lang. Parang ba? O ginamit mo lang. At paulit-ulit ako, hindi ako naniniwala na magagawa ni General Torre na umaksyon o sinasabing sumobra siya, na lumaki ang ulo niya, na nagdidesisyon na siya nang hindi sinasangguni sa dapat na pagsanggunian sa kanyang gagawing aksyon. Yun lang. Magandang gabi po mga boss. God bless. Good night. Dasal. Hindi yata na shout out si Pastor Jun Lagon. Shout out my friend Pastor Jun Lagon.